Hello guys, it's me again, ang iyong Jetling Balasubas at tara pag-usapan natin tong zero billing na umiiral dito sa Pilipinas. Zero billing sa hospital. At kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang videos at pa-follow na rin po ang ating Facebook page, Solidong Taga Norte. Tara pag-usapan natin ito. Umiiral na raw sa mahigit 80 DOH hospital sa buong bansa ang zero balance billing na ibinida ng Pangulo sa kanyang SONA. Pero sino nga lang ba ang sakop nito at paano ito maa-avail? No. Ang alam ko 87 hospital eh. Hindi niya sakop yung private kasi may babayaran ka talaga doon. Yung under lang ng DOH. Alamin sa report ni Von Aquino. May 221,342 and 64. Ang laki niyan. 221,342. So, total, laki. Laki. Malaki yung ano niya. Malaki yung babayaran ng gobyerno. Napakaswerte ng mga na co-confine. Hindi naman sa malas lang talaga sila sa sakit na dumapo. Pero swerte sila sa bill. Kasi zero billing na. Wala na silang babayaran. 4 centavos ang hospital bill ng anak ni Zenaida Furio na na-confine ng 19 days sa basic ward ng East Avenue Medical Center matapos sumailalim sa procedure at biopsy. Palabas na sila kanina ng ospital at laking gulat niya nang makitang Bang! Paid? Ang kinukuha ng gobyerno yung ganyang kalalaking pera. Di ba? Sana yung sinasabi niyong kinukurakot ang PhilHealth. At tsaka ito itong umiiral na zero hospital bill, effective siya sa mga PhilHealth member. wala silang babayaran ni Cinco. Okay na po. Ayan. Ano na po? May babayaran po ba kayo? Wala na po. Wala na raw. Salamat. Good news Good news to para sa mga kababayan nating mga nasa hospital. Para malaking tulong na rin to sa pamilya nila na wala silang babayaran, diba? Kahit anong danyo sa hospital na basta public, wag sa private kasi meron ka talagang babayaran doon. Unang-una babayaran mo ang doktor. Tsaka ang hospital. May bayad ang doktor. Salamat dito sa mga tulong na inanap sa akin dahil kundi sa tulong ng mga dito, hindi ko mapapagamot yung anak ko. 82,488 and 29 centavos. Ito pa isa. Meron pang isa. Tapos naman ang hospital bill ng anak ni Mila Avesilia na inoperahan at kalahating buwan ding na confine. Wala rin silang babayaran. O, di ba? Dalawa pa lang yan. So, magkano na yung total niyan? Mabankrupt ang Pilipinas. Pero hindi naman sa ganun. Hindi naman sa mababankrupt. Kasi ng SONA ng Pangulo eh. Salamat sa Diyos kasi po naayos na po kaagad. Kumbaga, malaking kabawasan po kasi tulad ko wala po akong hanap buhay. Ano nga ba ang zero balance billing na ibinida ng Pangulo sa kanyang SONA at sino ang mga pwedeng makinabang dito? Ito ay PhilHealth program na itinataguyod o isinusulong na bawat PhilHealth member. Paano ito maa-avail? Yung medical center babayaran ni Cinco. Wala tayo. Wala na po. Wala na raw. Salamat. Salamat dito sa mga Ano nga ba ang zero balance billing na ibinida ng Pangulo sa kanyang SONA at sino ang mga pwedeng makinabang dito? Ito ay PhilHealth program na itinataguyod o isinusulong na bawat PhilHealth member ay wala na silang babayaran provided they are admitted in the basic ward accommodation ng isang At saka kung huwag naman sana, kailangan pagka maka-confine ka, yung pamilya mo dapat maasikaso nila kagad ng mabilis para smooth yung proseso
ng pag-ano mo. Pag magki-claim ka ng zero billing, yan. Kailangan na process niyo na lahat. Kung hindi ka man member ng PhilHealth, pwede ka naman magparehistro eh. Ang government hospital. Kung hindi naman miyembro, kailangan lang mag-fill out ng PhilHealth forms. Pumunta sa medical social worker Ito na yung sinasabi ko. para ma-interview at ma-enroll sa point of service PhilHealth enrollment. Pag may hawak ng doctor's discharge clearance, pumunta sa PhilHealth desk para ma-check ang mga dokumento. Kung kompleto na, pumunta sa billing para sa computation ng total bill. Pagpasok pa lang dito, naayos ko na. Good job ah. Ang galing ah. Pasok niya pa lang, naayos na. Oh, di ba? Hindi napaka-smooth na transaction yun. Kaya paglabas, mabilis na lang. Si Jeneline de Ocampo na anak ng isa pang pasyente na bilisan sa proseso. Nagkaroon lang kasi talaga Gulat ka, no? Ibang administrasyon ngayon. May gawa talaga. Yung iba naman kasi, hindi na nalalaman ng Pangulo yung ibang transaction tulad sa mga flood control project na yan. Hindi naman na lahat may masisilip yan eh. Agad-agad. Unless na lang kung i-audit talaga siya. Na mga nangyayari sa bansa, puro korupsyon. kami ng problema sa apelido. Doon lang po kami nagtagal. Pero yung process po nila, mabilis naman po. Ayon sa Medical Social Work Department ng East Avenue Medical Center, kapag pasok naman sa zero balance billing ang pasyente, mainam na ayusin na kaagad ang kanyang mga PhilHealth documents at ipa-verify ito rito para mas mabilis na yung proseso kapag i-discharge na ang pasyente. Sa East Avenue Medical Center, wala rin daw binabayaran ng mga pasyente sa outpatient department at emergency room. O, di ba? Saan kinukuha ng gobyerno yung ganyang karaming pera? Ayon sa DOH, umiiral ang zero balance billing sa 87 hospitals sa buong bansa. Sagot ng PhilHealth at DOH ang pondo para rito. Hindi kasama sa zero balance billing ang mga ospital na Di ba? Ang daming inilalabas na hospital na zero balance billing. Basta ang sinasabi ko lang, public lang siya talaga. Hindi siya pwedeng private. Kasi ibang may-ari nun. Hindi na gobyerno. Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balita. Diba sa nakukuha ng yan? Ng gobyerno yung pera na yan. Ito pa isa ito. 7 ospital sa buong bansa na nasa pangangasiwa ng Department of Health ang kasama sa ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos na zero balance billing sa ilalim ng PhilHealth. Yan at ang iba pang paglilinaw ng DOH tungkol sa programang ito sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Ang pahayag na ito ng Pangulo ang isa sa Diba? That's a good news, guys. Wala kang talagang babayaran sa ospital. pinalakpakan ng gusto sa kanyang State of the Nation address. Pero may ilang paglilinaw ang Department of Health. Una, ipinatutupad lang ito sa mga ospital na nasa ilalim ng DOH. Nasa 87 hospitals yan sa buong bansa, kabilang ang San Lazaro Hospital sa Maynila, East Avenue Medical Center sa Quezon City, Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City, at Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Uy, Davao Meron naman sa Davao. Meron naman ako nabalitaan sa Davao na zero billing. Panahon ni Duterte. Davao nga lang. Ikalawang paglilinaw ng DOH para ito sa basic accommodation o yung tinatawag na ward sa mga DOH hospital. Basta wag lang kayo nasa private kasi pag nagpunta ka sa private may bayad yung doktor. Ito na yung sinasabi ko. Ibayad talaga yan pag private. Kahit saan ka magpunta dyan, magbayad yan. Ikaw pa gastos ng gamot. Bayad yung room. Basta nasa basic accommodation ka ng DOH, bayad na bill mo. Ayon sa DOH, sa ngayon, hindi kasama sa zero balance billing yung mga ospital na government-owned and controlled corporation. Ito yung Philippine Heart Center, Lung Center, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center. Yung GOCC kasi, it has more private rooms than the basic accommodation. Kasi yung GOCC, they earn... Kasi yung mga ganyang hospital, tulad ng Lung Center, yung Heart Center,
Tapos yung NKTI. Yan. Puro mayayaman yan. Afford nila yan. Income and then it subsidizes the ward accommodation. Pero pag na-admit ka meron kaming mga packages doon, yung mga benefit packages na, like for example sa heart, yung PCI package, na cover nila na wala nang babayaran yung patient. Sabi pa ni Herbosa, pinatupad na ito sa DOH hospitals noong Mayo o bago pa man i-anunsyo ng Pangulo. Ang no balance billing, essentially, it's a PhilHealth coverage for all our patients. For government hospitals, we ask for the PhilHealth membership. So one, we ask for the ID. Then if the patient cannot provide the ID, meaning baka hindi siya member, the hospital will facilitate for the enrollment of the patient to the PHIC or PhilHealth. Wala na tayong guarantee letter required from the patients. Ang pondo para malibre sa hospital bill ang ating mga kababayan, sasagutin ng PhilHealth at ng DOH. Kung may Sabi ng mga DDS, kinarap daw. Eto na. Malaki ang pondo, malaki ang pera ng PhilHealth. Yan kaso nga lang, nabawasan siya nung sa 2025 budget hearing yata. Budget. Kasi nga may 142 budget insertion, 142 billion. Kaya na hati-hati. Procedure man na kailangan gawin at hindi kasama sa coverage ng PhilHealth, papasok daw ang iba pang pondo gaya ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine PCSO pa. Amusement and Gaming Corporation. Paano naman daw kung may kailangang gamot habang naka-confine ang pasyente? Kasama rin ba yon sa sasagutin ng gobyerno? Babayaran na lang ng government yung gastos sa gamot mo while you're in the hospital. May mga It's a good news. Good news yan, guys. Good news. Sagot na ng gobyerno pati yung gamot mo. Gamot na hindi namin nabibili sa Department of Health Hospitals. Ito yung mga gamot na wala sa Philippine National Drug Formulary. For the PhilHealth, it's 100% coverage. That includes the minimum care provided by the hospital. Also, yung sa hospital service, the bed, and the drugs, and medicines, and all other hospital services pa. Isa rin sa kadalasang pinagkakagastusan ng pasyente sa ospital ang paggamit ng mga hospital equipment. Pero sabi ni Herbosa, may sapat na kagamitan naman daw ang mga DOH hospital. Aminado ang DOH, bilyon-bilyon ang pondong kailangan lalo't inaasahan daw niyang lolobo ng 20% ang pasyente sa mga DOH hospital. Pero hindi naman umano duduguin sa gastos ang gobyerno. May budget talaga kami, capital outlay, personal services, and maintenance and operating expense. Sagot ng government yon. Para sa GMA. Di ba guys? Ang ganda ng programa ng administrasyon ngayon. Hindi tulad nung pas admin, puro patay. Foreigner service yung yung program nila Mabiruin mo, saan nagagaling yung pera? Ayun na ba yun sa ng Talyano? Hindi natin masabi. So hanggang dito na lang. Maraming salamat at kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button. At pa-follow na rin po ang ating Facebook page, Solidong Taga Norte. And goodbye.